Nagkaalaman na kung sino po ang nakapasok na 8 players para sa knockout system at kinuha sa kanilang single round robin 12 players. Nakapasok ba si Magnus Carlsen? Nakapasok ba ang world champion ng chess na si Gukesh? Yan ang aalamin po natin dito sa 3 games na pag-aaralan natin sa kanilang last round ng elimination round robin dito sa tumataginting na $750,000 na pondo ng face-to-face freestyle na ginaganap po ngayon sa Paris. Ayan, mamaya malalaman po natin sino ba ang mga nakasali dito, sino ba ang nakapasok sa top 8. Pag-aralan natin. Unahin natin sa laban nila Nepo and World Champion Gukesh at tignan nyo po yung randomized base pieces natin. Okay, iba-iba. D4, wala talagang opening na may i-apply dito. But the basic principles sa chess ang pwedeng i-apply sa opening. B3 para ma-develop yung dark square bishop. Ginaya naman ni Gukesh para sa light square bishop. At nag-C4, nag-E6. Kala ko gagayahin din ng C5 eh. Nag-Knight F3 at nag-Knight F6 din. Yung king parang nakapag-castling na eh, no? Knight G3, Knight 8D7. Kala ko dun din dadaan eh. Pero parang mas maganda yung Knight G6 para sa akin lang ha, kumpara sa D7. At kumapture na sa D5. Capture din. Nag-Knight F5. Time control po nila rapid dito sa sa elimination. Tapos pag sa top 8 na, long game na yon. Knight F5, susundot ng check doon, double nga naman. At nag-King F8. Okay, to protect the E7 square. Nag-Queen G5, inatake ang G7. Ganda ng opensa ni Nepo, no? Rook G8, obligadong depensahan. Nag-castling na. Okay, ayan. Yung tore biglang lumipat dito, pero kung sa online na usapan, yung king po itatouch natin sa tore, automatically ay poporma ng ganitong castling na parang sa chess din naman. Rook E8, control the E file, nag-Knight E5, pumasok. Okay, yung bishop. Rook E6, nag-F4, pinagtibay ang knight. Parang na-openingan ni Nepo si world champ, no? Parang naunahan eh. Ipit ang black. C5, ayan, para makahinga-hinga ng space. At kinapture lang ni Nepo. At medyo napaatras ng konti ang evaluation bar. Kung computer ang patitirahin, ang gusto niya ay bishop to D3. Ayan. Develop lang ang bishop. Pero balik tayo sa ginawang capture, D takes C5, nag-B takes C5, at nag-B4. Ayan, ang mga binibiling, ayan pamungi yan eh. Bagong salita na naman yun, pamungi. Kumbaga, pambungi sa solid center control. Okay, sacrifice pero para makuha yung D4 kasi yun ang mga binibiling diskarte. H6, paalis muna sa Reyna at nag-Queen G3, nag-C4. Ayaw tikman yung libreng pawn. Ano ba mangyayari mga kamatsas kung tikman ang pawn na yan? Magro-rook C1. Yun pala lalim nun. Magkakaroon ng open file para maka-atake at halimbawa, iiwas natin. Saan natin iwas? So, halimbawa, lagay natin sa A6. Mag na Knight takes D7, Knight takes D7, ayun, sangay-sangay na pala ang komplikasyon dito. Bishop D3, at pag tsumek kasi may harang lang ng bishop, o atras natin sa B7, kasi di pwedeng iwanan ng C8, may check doon, magbi-bishop takes G7. Ngarag-ngarag ang mangyayari sa position. Wasak-wasak mga kamatsas. Kaya, mas minabuti na lang ni World Champ na mag-C4 siya para at least nakatakip pa yan sa C-file. At nag-E4. Ayun, binasag na yung gitna. Okay, at grabe ganda talaga ng opening ni Nepo. Pogi! Pogi-pogi. Para mabuksan yung D5, At nag-G5. Ayan na, sinabayan na. Okay, dahil nandyan din naman ang tore. Okay, teka muna mga kamatsas, klaruin lang natin. Pasensya na po. Maigi, nahihimay natin. What if capturing lang yung sacrifice po na yan bago tayo dumiretso sa ginawa? Ano laman yan? Ano ibig sabihin? Grabe, magbi-bishop C2 lang? Hanip naman yun. Ang nakikita ko lang, ito eh. Parang okay naman yun. Ba't ayaw gawin yan? Parang yan lang ang gusto kong gawin. Kaso magki-King E8,
At yung bishop nakapin kasi yung queen. Kaya siguro medyo nakulangan at lamang pa rin ang puti, no? Pero medyo nakulangan eh. Ang ginawa kasi ay nag G5 dito. Okay, pero parang mas lumaking evaluation bar. Kinapture lang ang D5. Ayun, na mali ng tira. Si Nepo dapat daw is Queen H3. Yan pala ang mas tumbok na tira. Threatening Queen takes pawn. Okay. Sabay King E8, Knight G7. Ayan, sunod-sunod na magiging atake. Okay, balik tayo sa ginawa na kumapture sa D5 at nag-bishop takes D5. Saka pa lang naihabol ni Nepo yung idea ng Queen takes H6. Kumapture sa F4. Knight takes na. Grabe, napaka-complex ng laban nila, no? Takes, kailangan alistong-alisto ka dito. Queen takes. King E8. Ayan, no? Ayun. Yun na nga po yung tinuro ko kanina sa analysis kung matatandaan nyo. May Knight G7. King E7 lang. Grabe namang sequence yan. At dito po mga kamatsas ay nag-resign na po ang World Classical Chess Champion na si Gukesh. Bakit nag-resign? Kasi pag kinapture may Rook FE1 check. At Bishop di pwede, queenless. Pag umalis ang King, iwan ang Tore. Obligado ihaharang ang Tore. Tapos may Bishop to F5. Wala na. Ngarag-ngarag. Naka-invento na naman tayo ng pamalit sa wasak-wasak. Warag-warag, ngarag-ngarag. Di ba? Parang sarap pakinggan. Talagang pag narinig mo, talagang parang durog na wasak eh. Ayan, kaya po nag-resign ang world champion ng chess. Pero iba to, freestyle to eh. May karugtong na chess pero iba po ang mundo ng freestyle. Wala gaanong opening theory yan eh. Kanya-kanyang diskarte talaga eh. Okay, matindi ang pinakita ni Nepo. Bago tayo tumungo sa naging laro ni world number 1 Magnus Carlsen sa kanyang kalaro ay kay MBL, no? Aralin muna natin ang laro ni Nakamura and creative player second leading rin na si Rapport. Pag-aralan muna natin. White dito si Rapport at nag C4. Okay, ano ba ang position nila? Pareho lang din. Nga pala kasi last round lang din tong pinagkuhanan natin. Same lang po ang position. So, nag C4, kumbaga sa chess ay English opening yan. Nag C5 naman si Naka. H4 pa. Kakaiba H5 din si Naka. Knight E3, E6. Kala ko magda Knight E6 din eh. E6 para ED5. Nag B3, binuksan ang bishop. B6, ganun din ang light square bishop. Knight F3, Knight F6. Kinapture ang knight. Okay, binigyan kagad ng double pawn position doon si Naka. At nag Queen C3, tineret. King G7, okay, dinepensahan. Nag D4, binasag kagad. At kinapture din ng knight sa F3. Capture. Capture, capture, and Queen C5. Ayan. Kung ako po yung tatanungin, medyo dikit na po ito sa itsura ng real chess game. No? Talagang halos dikit na eh. Queen C3, D5. Okay, magdi D4 at nag B4. Queen C8. Okay. Yun, nag-castling na. Okay po, ulitin ko po ha. Castling. At nag Knight G6. Threat ang pawn. Kinapture ang knight. Grabe yung mga capture-captura na. Napansin ko pinagka-capture yung knight, ano? Queen B3 umiwas at dito nag D4. At sa evaluation bar, kitang-kita po na pumabor kay Nakamura kagad. Kasi mas mainam ang control ng kanyang bishop at mas mainam ang center control ng black. Knight C2, E5. Siyempre kailangang suportahan. Knight A3, nag Queen F5. Okay, ganda ng position ni Nakakita. Pangita agad eh. Nag C5, syempre kailangan makahanap ng gulo-gulo. G5. Pero mas vital po ang gulo na gagawin dito dahil nandyan ang king eh. Mas vital, mas on point yung atake na ginagawa. Capture, capture. Ayun Naku, alisin lang yung king. Dagdag Tore doon. Yun ang mga nakakatakot dyan. C6. Ayun na nga. Nilagyan na ng Tore. Nag G3. At nag H4. Yan ang horror time dyan. Ayan na nga po. Ayan na po.
Nag G4, okay. Kailangan isara yan. Nag E4. Okay, what a very nice application by Nakamura. Pampalambot para bumagsak. Grabe. Rook H1, D3. Grabe mga pinagapang yung ponso. Queen E6. Saan mayroon? Wala pa rin tatama ang check yan Queen F4. Ayun, threat naman yung pawn F3. Bugbog si Rapport sa position. Queen takes E4. Nako. O dito po mga kamatsas, ano kaya yung inihanda? Talagang sinadya ni Naka na ibigay ang pawn pero meron siyang inihanda ditong napakagandang taktika. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook takes G4. Aray. Okay, hindi pwedeng capturing yan. Lilipad ang queen. At nag-king F1. Queen takes E4. Takes. At nag-rook takes E4. Rook H3 para kuhanin yung pawn. At dito ay nag-rook takes B4. Nanimot. Takes. 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 At nag-bishop to E5. Okay, walang C7. Yung knight di makagalaw. Grabe, hirap ng position, no? Rook C3. Pag kinain C7, walang rook C4, may knight. Aba, creative At napilitan po ditong mag-bishop C7 si Naka. Pero ano ba accurate play? Rook A4 ang accurate play. Pag nag-C7, capturing lang, sabay bitin pa rin yung knight. Okay. Aha. Pag gumanon kasi may capture na may rook C4 na. Okay. Oo nga. Pero, bishop C7 ginawa ni Naka, knight C2, check. Ayun, napin. Naku, durog. Durogacious na to. Wala na, sugswang na. Gumanon, check. Iwas, push o bush. H2, H1. Kaya dito po ay nag-resign na si Rapport. Okay, si Naka sa malamang nakapasok to, no? Pero bago natin tingnan ang talagang top 8 na nakapasok, ito pong last round natin sa laro nila Magnus Carlsen and MVL. Pag-aralan natin. White si MVL at nag D4, D5 si Magnus, B3, B6 din, parang naulit C4, E6, yung first game na na-analyze natin, kahawig yung opening na ginawa. C5. Ayan, medyo iba na to. Okay, gusto ni MBL na isara ang position. C6. Parang nabad yung bishop doon ni Magnus Knight F3. Bishop B7. Ayun, bibigyan ng buhay din yan sa A6. Nag E4. Okay. Kinapture na. Kasi kung hindi po kakapturein yan, mang-iipit ng tuluyan na dito ang puti Capture, capture, Knight F6. At para may tempo din, umatras ulit. Todo atras Hindi ba pwedeng sa C2 lang? At nag-Knight G6, Knight G3, Bishop A6. Ayan, para kahit paano may trabaho na yung Bishop kahit wala pang tinatamaan dyan. At nag-Rook E1, Knight D5, palakas lang ng Knight. H4, okay, aatake. Tapos H6 para maatake yung King. Knight F4 si Magnus. Okay. H5 diretso, napilitang mag H6. Otherwise, makaka H6 po ang puti. At nag-Rook H4. Knight D3. Obligadong capture na yan. And nag-Knight E5. Threat ang Bishop. At kinapture ang Knight. Capture. At nag-Castling. Rook D4. At nag-Queen A6. Sinuportahan ng Bishop. At nag-Rook D1. Dinoble atake. Takbo sa kabila. At nag-Rook D2, depensa sa pawn. Nag-Rook D7, ang plano ay magbabattery sa D-file. Knight F1, imamaneuver going to E3, dyan ibabangga. Queen B5, ayun, inirita na. Pineresure na ni Magnus yung C5. Rook C4, dinipensahan at nag-Rook C8. Knight E3, Rook D8. Capture, capture, takes, takes, Queen takes at okay. Kasi kung check dito, doon, sabi may capture doon, delikado, pass pawn no? Inuna muna yung pawn. A4, atake, check muna, King H2 at nag-Queen D5.
Rook D4 talagang hinuli na ng exchange. Sigurista si MBL eh. Alam niya pag maraming pyesa si Magnus, ayun, pinagka-capture na. Oh, mas bawas ang pyesa, mas less ang danger. Tinanggal ni MBL yung mga galagalamay eh. O dito po, lamang ng isang pawn ang black o si Magnus, pero dahil po ito ay opposite colored bishop, nako. Sabi nila, malabo pa sa sabaw ng puset na ito ay mapilit. Oh. Ayan. Okay, opposite colored eh. Ayun. So dito po pumayag na si Magnus dahil wala, fix ang pawns. Kahit umikot yan dyan, bababaan lang ng king, walang papasukan yan dyan. No, bishop d5, then king a4, king c3. Okay, so nice last game by Magnus. Very safe naman ang kanyang score. Ito po ang kanilang standing. Narito na ang mga nakapasok. Pinangunahan ni Nepo, tied sila ni Magnus, 8.5, 8.5. At MVL, 7 points. Okay, top 3. At Arjun Erigaisi, pang-4. Nodirbek Abdusatoro, pang-5. Hikaru Nakamura, pang-6. Vincent Kamer, pang-7. And Fabiano Caruana, pang-8. At na-out sila Pragdananda, Rapport. Ang World Classical Chess Champion na si Gukesh out din. Vidit out din po. Yan, si Vidit, bagong kasal to no? Bakit ba pag bagong kasal mga nangihina? Nung kay Magnus lambot ang tuhod ni Magnus nung naglaro siya, kakakasal lang. Panay ang gulong Okay mga kamatsas. At isang tanong ko dito, bakit wala si Wesley So? Hindi na-invite hindi ba nila alam na si Wesley So ang first Fischer Random World Champion? Dapat bilang respeto lang, para sa akin lang wag nilang alisin pagka ang usapan ni freestyle. Invite dapat nila yon. May record yun pang buong mundo pa. First Fischer Random World Champion kaya si Wesley. Kumbaga parang hindi na dapat maalis ang respeto sa kanya kasi as first Fischer Random World Champion, dapat laging kasama yan dito sa mga ganitong invitation. Nalulungkot lang ako kasi si Wesley So wala. Malakas sa Fischer Random si Wesley, hindi rin biro yun. First Fischer Random World Champion nga yun No, sana invite nila. Sa akin lang ano pong palagay nyo mga kamatsas? Sang-ayon ba kayo sa akin? Kasi parang respeto na lang Dapat yung mga world champions ng Fischer Random, pagka gantong may mga invitation, hindi mo mawala yun. Dapat laging isama nila. Pampaspice yun ng tournament. Lahat po ng inyong opinion, natutunan na pag-aralan, kaisipan at naramdaman, lapag nyo lang po sa comment section below at ang inyong munting komento ay nakakatulong po yan para sa pag-promote ng ating video. At muli po, lambing lagi, pag may lumabas na isang ads, paran nyo lang po, malaking tulong na yan sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.